bet na bet ko talaga ang microphone. Hindi ko alam. Iba talaga yung ligaya na dudulot ng mic, lalo na pag hawak ko siyang ganyan. Like, you can be who you are at the same time na, alam mo yon yung kung ano yung patakaran, sundin mo pa din siya. Wala namang wala naman na ding reason na i-prove pa yung point ko. Kasi kahit naman anong sabihin natin, hindi naman na natin hawak o makokontrol kung ano yung iisipin ng ibang tao. Hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. 'Di ba? So, mas okay, mas magaan sa pakiramdam natin na comfortable tayo na we're just acting as who we are. 'Di ba? Hello everyone! Welcome na naman sa aming next episode ng The New Heroes Podcast. Today, ang i-interviewin natin ang isang sikat sa ating TikTok app. Walang iba kundi si Queen Jade. Hi! Parang pumiyok naman yata ako ngayon. Hello everyone! Hello po! Magandang hapon! Thank you at Maraming pinagbigyan salamat. mo kami dito, ha? Salamat po. Okay, kwentuhan mo naman kami, Jade, okay? Ano yung ginagawa mo before kang nag-start mag-vlogging? Ayun, so, nung pagpunta ko dito, sabi ko nga, gustong-gusto ko agad maghanap ng trabaho. Kaya pagpunta ko, yung tita ko mismo yung agad-agad umawat sa akin na i-enjoy muna, like 3 months naman daw ang visa dito, okay lang. Pero ako kasi, nung tumapak ako dito, gusto ko na agad mag-work. So, yung pinakaunang nahanap kong work is naging waiter ako. So, sa isang Lapas Bacho yun dun sa May Satwa. Then, napunta sa Carrefour Market, sa mga sales din siya. So, natry ko din magbuhat-buhat. Mahirap pala yun. So, alam mo yung ayaw mo sanang gawin, pero yung thought na nasa abroad ka and yung kabiling-bilihan kasi nung mga lola ko is huwag ka mamimili ng trabaho. So, kahit ayaw ko siya, tinutulak ko yung mga mabibigat na kahon. Pero syempre, kending-kending ako para kunwari, hindi ko siya carry para tutulungan ako ng mga ibang lahi. So, Okay. sila yung nagbubuhat. Binibigyan ko na lang sila ng sahod. Mayaman pala. Hanggang sa pinaka-last work ko na, isa sales pa din sa Algorer Mall na. Kaya ako nalipat ng Riga. Kaya dito din nag-start yung lagi akong lakad ng lakad sa Riga. Kasi yung bahay ko, likod lang ng Algorer Mall. So, dun sa parking na yun, dun ako lagi nagko-content. Kailan ka ba dumating ng Dubai? 2018 ng November. Okay. Pero, nung nasa Pilipinas ka, ano yung ginagawa mo doon? Actually, talagang wala masyado kasi sabi ko nga, na-share ko na yun sa TikTok gusto ko talaga kasi mag-artista. Okay. So kapag nakakahanap ako ng trabaho, hindi ako nagtatagal kasi naalala ko, nag-work ako sa McDonald's sa Pinas. 3 months lang ako doon. So, ang hirap na utusan ka na linisin mo yung table, gano'n. Parang minsan ang gusto ko nang linisin yung mukha nila mismo kasi oily, gano'n. Parang mas madumi yung face. Tsaka SM lang. So, yung mga gano'n, yung parang di ko carry. Pero yung time na yun, working student ako. Okay. So, in-stop ko siya hanggang sa, stop ulit, nag-travel agency. Tapos sabi ko parang, ang bagal ng group. Kasi sa Pilipinas, di ba, parang, yung sahod parang laging hindi enough yun. Yes. So, sa laki ng pangarap ko, gusto mo yung pangarap, malaki pala, halata ba? So, sa laki ng dreams ko, parang dito enough. So, hanggang sa, nag-decide ako na mag-Dubai since may tita ako dito. Okay. And yung lola ko, siya yung nag-sponsor nung perang pinamasahe ko papunta dito. Kaya ako nakarating. So, you really had plans to go na lang ng Dubai since meron ka namang relative dito. Tapos, talagang pagpasok mo ng Dubai, trabaho talaga kagad ang hanap Yun yung mo. naging last option ko. Pero before yon, nag-try ako mag-audition sa mga PBB, yung Star Okay. Hunt, mga pinilahan ko yan, gano'n. Nagsulat din ako sa MMK, tinry ko share yung story. Kaya nga sabi ni Ma'am Charo, kulang daw yung story ko. Seryoso ba? O kaya nga naglaslas ako sa kaya Ma'am Charo, naglaslas ako. Charo sa ML. So gano'n. Pero totoo yan, sumulat talaga ako sa Okay. MMK. Para lang, mapansin-pansin, hanggang sa wala, okay, wala na. Mag-abroad na lang tayo. Ganun. Okay. How did you first get started dito? Kasi sa TikTok po talaga. Kasi sa TikTok, gaya nga ng sinasabi ko palagi, puro parang pa-tweetums lang doon, di ba? Puro, parang dub smash ba tawag doon? Yung Yes, kapag kami, before, parang Evo Voice, mo lang siya. Hanggang sa, yung pinakaunang-unang video ko kasi na nag-viral, yun din yun din yung time na nag-meet kami ni Mira. So, lagi nga namin na-share yun. Na that time, basta meron akong problem nun. So, nag-try ako mag-reach out sa mga ilang vloggers. Yung iba hindi ako pinansin. Mention ko ba? Charot sa amin lang. So, ayun. So, si Mira, nag-reply siya. So, magkikita kami that time. Pero ang tagal niya, late siya nun. So, nag-i-scroll ako sa TikTok, merong nag-comment doon. Like, nagtanong sila kung totoo bang bawal daw mabuntis sa Dubai. So, ginawan ko siya yun yung first ever na kinontent ko na yung talagang voice talaga. So, nag-viral siya, nag 4 million views yun. Okay. So, doon din nag-start, dumami yung followers ko. Dati, 10,000 followers sa TikTok, pero puro mga ibang lahi. Ganun, wala kang mababasang mga Pinoy na nagko-comment, puro mga
mga, alam mo na, mga ibang lahi lahat. Ganon. Yes. Ang galing ko daw kumembot, ganon. Ang ganda ko daw, ganon. So, sobrang ko na-appreciate. Okay, can you share with us your journey nung hindi ka pa nagva-vlog dito sa Dubai? I mean, particularly yung experiences mo in navigating both the vlogging world and the LGBT community. Ano po muna yung navigating? Charot, lang. So, yung journey, parang doon ako nahirapan sa navigating. Charot, hindi, yung journey ko before ako nag-start ng vlog, no? Ano siya, paano ba? Although meron kasi akong tito at tita dito, may mindset ako na super independent ko kasi. Okay. So, lagi kong nasa isip na hindi forever dapat nakaasa ako sa kanila. Mhm. Kasi, nung nag-start pa ako ng 2,000 dirhams yung sahod ko. And, naging enough siya kasi nga, yung tito ko, siya yung, dahil chef siya, so, lagi siyang may uwing pagkain. Doon ako kumakain palagi. And then, yung pinaka-first work ko, since malapit sa bahay, naglalakad lang ako. So, syempre, magpapadala ka pa. And then, habang lumilipas yung panahon, kailangan, syempre, malaki yung earning mo. So, lagi akong meron akong, parang ano yun? Next plan, anong susunod. Plan B, Parang hindi ako nakokontento sa kung anong sitwasyon ko meron ngayon. Parang halimbawa kung nakuha ko na to, dapat kinabukasan ibang step naman. Ganon. So, yun, before ako nag-vlog, yun nga, since nung ginawa ko yung time na yun, then napansin ko dumami yung follower, yung mga Pilipino na nagko-comment doon, natutuwa sila. Since sa Pilipinas, nag-hosting naman na ako. Okay. And gusto ko sumasampa sa stage. Tsaka, bet na bet ko talaga ang microphone. Hindi ko alam. Iba talaga yung ligaya na dudulot ng mic, lalo na pag hawak ko siyang ganyan. So, ang saya-saya, tuwing nagsasalita ka na may ganyang microphone sa'yo. So, syempre social media, maraming makakapanood sa'yo. Yes. Yun yung nakapagpa-inspire sa akin na nung nakikita ko nagko-comment sila, ay nakakatuwa ka, ang saya mo panoorin, tas may mga taga iba't ibang bansa. Yun yung kumbaga mas nagpa-uplift sa akin na ituloy na lang or i-pursue na lang yung vlogging. At the same time, kahit nag-work ako. Oo. Alam mo naman na Dubai is known for its diverse culture. How has living in Dubai influenced your content creation and your identity as you? Yun, o parang, kasi actually sa TikTok, ang dami nagtatanong, ay, allowed pala yung ganyan dyan. Like, pwede pala ang mahabang book dyan. Na minsan, iniiwasan ko siyang sagutin kasi ayoko siyang i-defend. Okay. Na parang ipamukha sa lahat, lalo na sa mga Pilipinas, na ay, okay to, pumunta kayong lahat dito. Kasi baka mamaya, maharang silang lahat sa immigration, ako yung ipatawag. Kasi siya po yung nag-influence, andito, ang daming bakla dito. So, iniwasan ko siyang sagutin, but at the same time, pag nagko-content ako, sinasabi ko, na yes, hindi totally allowed, pero ano pang tamang term doon? Ina-accept nila as long as wala ka namang ginagawang masama. Like, you can be who you are at the same time na, alam mo yon, yung kung ano yung patakaran, sundin mo pa din siya. Ganon. Hindi ka ba nag-struggle na nag-start ka and then there were bashers or criticisms in your content? Madami, pero since fan nga ako ng mga artista sa Pinas, and pag nanonood ka palagi, di ba, how they handling yung mga bashing, parang alam mo yun, feeling ka na din, ay, ganun pala dapat yun, so dapat deadma lang. Pero may mga times na nakaka-apekto din sila. Yes. Lalo na kapag ka nasa down moment ka. Yes. Naapektuhan ka, na hindi mo napapansin, sumasagot ka na, at naapektuhan niya na yung maghapon mo, maghapon ka nang sumasagot sa bash. Hindi Na mo uminit na napapansin. yung ulo. Hindi mo napapansin, kaya parang inaral ko na siya na pag binabasa ko, skip ko na yun. Kasi once na i-start kong basahin yung mga yan, sumagot ako, magsusunod-sunod siya. Ganun. Na-mention mo kanina na naapektuhan ka sometimes, especially kapag nasa down moment ka. Can you share this particular down moment that you've experienced here in Wait Dubai? na, bago ko siya, wala bang tissue? Charis, eme lang. Hindi, yung mga, syempre bilang OFW, maraming nakakapagpa-down sa atin, di ba? Una-una, kasi malayo tayo. Swerte yung iba kung nandito yung family nila, or kung super friendly ka. Pero minsan kasi kahit, alam mo yun, may mga taong nasa paligid mo, may mga personal issues ka na ako kasi personally, mapag-isa ako. Okay. Alam naman yun ng mga friends ko na kapag may problem, gusto ko as much as possible mag-isa lang ako. So sa social media, parang nakikita nila palagi parang ang saya-saya, yung talak lang ng talak, ganun. Pero after nun, may mga time na yung mga kaibigan ko pag gusto makipag-meet sa akin, talagang hindi ako minsan nagre-reply, ganun. 'Di ba? Ganun. So parang siguro yung mga nakakapagpa-down sa akin yung unang-una, ano ba? Sige. Marami oo. Pero
I think yung pinaka yung super talaga siguro ano yun, yung relationship. Oo. O yung alam mo na, ayoko pag-usapan. Naiiyak siya. Hindi naman ako sa naiiyak, pero I mean, wag na lang. No, it's okay, it's okay. Pag-usapan lang naman natin yung whatever you're comfortable on sharing okay. Nasa na ako dito? Teka lang. Paste that. Ayan, okay. Can you tell us about some of the challenges you've faced as an LGBT vlogger? Kasi, Dito sa UAE na, yes. no? Kasi dito Well, naman. kasi before, hindi naman ganun ka-easy maging out as an influencer. But I appreciate those people na you're being you. Tulad nga nung sinabi ni Mira kanina, I cannot change how I package or show myself in social media because in real life, ito talaga ang buhay ko eh. Ito talaga ako. So, kung papalitan ko yon just for the sake of creating a content, parang pag nakita daw nga naman siya na iba, ay, ganun pala si Mira sa, di ba? I mean, what was the challenge for you when, you're just trying to be you in your contents? Yung pinaka-challenge talaga sa akin is yung kung i-defend ko pa ba siya or parang hahayaan ko na lang. Halimbawa, syempre, pag nakikita nila sa social media, they all know kasi dito sa Middle East, madami mga kagaya namin na nabubuhay na sustentado ng mga ibang lahi or yung alam mo yun, yung mga ganung bagay na ginagawa nila. So, hindi natin matatanggal sa isip ng mga tao na ako, since syempre, nakikilala ka sa social media, may mga taong ganun pa din yung iniisip. Like, naku, hindi lang naman yata, kumikita yan sa social media, may mga, may mga ibang ginagawa yan, ganun. So, ako, hindi ko na siya tinatry na i-defend pa, kasi wala namang wala naman na ding reason na i-prove pa yung point ko, kasi kahit naman anong sabihin natin, hindi naman na natin hawak o makokontrol kung ano yung iisipin ng ibang tao. Totoo. So, yung pinaka-challenge na sa akin is kung paano magkakaroon ako ng self-mastery ba yung tawag doon na wag na lang, parang okay na yon, mas mag-focus na lang tayo sa mga positibong bagay. So yun yung pinaka-great challenge siguro sa akin kung i-explain ko pa ba yun or hindi na lang. Pero yun nga, pinili ko na wag na lang, hayaan mo na sila. Mas marami namang natutuwa, tsaka mas Yes. naniniwala, gano'n. Mas nag-focus ka na lang sa mga good things ahead na nangyayari. Oo. Kasi for example po, ipoprove ko pa siyang gano'n. Parang lalalim at lalalim yung topic. Tapos parang magiging negative na lang siya. Parang makikipagbatuhan ka na lang palagi ng mga arguments sa mga Totoo. comment And I agree section. with you, kasi no matter what we do, and kahit maganda o pangit, everyone will say something about you, and you don't need to defend yourself. You don't need the validation of other people because you're just being you. Some people will like you, some people will not. And that's okay. Because hindi naman natin mapiplease lahat ng tao. 'Di ba? So, mas okay, mas magaan sa pakiramdam natin na comfortable tayo na we're just acting as who we are, 'di ba? Hindi komportable ka sa Totoo. araw-araw, hindi mabigat. You're going to sleep like a baby, 'di ba? Parang at least wala kang inaargabyado, correct? Have you faced any backlash or negative feedback from your content? Like how do you address yung talagang dinidedma mo na lang ba, but did you ever come to a point na talagang nakipag-away ka na in social media, or did you ever posted something super negative in social media? Oo, meron. Yun yung kanina pinag-uusapan natin. So, may mention ko ba yun? Okay lang yun. Oo. So, yun yung that was 2023 yata yun, or 2022. Yun yung very first time na uuwi ako ng Pilipinas. Super, importante siya. Kasi nga, Yeah. yung lola ko, yung nagpapunta sa akin dito, namatay siya. So, ayan, kasi, chares. Hindi, mahal ko yun kasi, grabe yung trust niya sa akin. Na nung sinabi ko na, Mami, gusto ko mag-abroad. Agad-agad nung day na yon, pumayag siya. So, pumayag siya, then agad-agad pinrovide niya yung lahat ng Kailangan pera, mo. lahat. Kaya nga in 1 month nandito ako. So, ganun yung urge ko na umuwi agad. So, yes. yun nga, nagkaroon ng mga issues dito regarding sa mga verification. Yun nga, hindi nga ako na-verify. So, kahit hindi ako na-verify, umuwi pa din ako. I took the risk knowing na nasa 5 days lang yun nasa aeroplano ako, nakarating ako ng Pilipinas. Pagkalapag ko pagkadating ko ng bahay, ang nasa isip ko lang, makakabalik kaya ako. Puro yun lang yung tumatakbo sa isip ko in 5 days. And then, alam mo yun yung iniisip mo, at the same time, nagmo-mourn ka kasi nga namatay yung lola mo. Then, after niya mailibing, yun pa din yung inaasikaso ko. Ganon. Then, pagbalik ko, yun nga, yung nakapag-rant nga ako sa social media na, as in, lumaganap talaga siya sa UAE. So,
na-mention ko yun nga, dahil hindi nga ako na-verify dun sa consulate hanggang sa pinapatanggal nila yung video sa akin. Nag-email sa akin yung taga-consulate na kapag hindi natanggal yung video, magpa-file sila ng case, which is hinantay ko, pero wala naman dumating. Kasi kaya ko siyang i-defend. Okay. I can say na kaya ko siya talagang i-defend. But that time, yun nga. So, well, past naman na yun. Pero yun yung pinaka matinding issue sa social media na nangyari sa akin. Talaga. Na to the point na, talaga, may magdidemanda sa akin. Knowing na yung syempre from consulate, yun, no, parang kumbaga parang sino ako compare sa kanila, parang gobyerno parang, pero sige, okay lang as long as alam ko na yung mga binitawan kong salita totoo siya at kaya ko i-defend dahil may proof ako. Yung mga interaction ng mga naging viewers mo doon sa content na yun, how was it? Lahat nag-agree kasi sa akin. Yeah, on your side. Oo, yes. lahat as in tinag nila lahat si Rafi Tulfo, lahat. Actually yung video sa TikTok nawala siya. Okay. Hindi ko siya tinanggal pero sa Facebook na doon kasi in one day nag 1 million views siya. Okay. So lahat doon, wala akong mababasang comment doon na grabe ka, bakit ginanyan mo. Lahat as in talaga nasa side ko. Hindi naman dahil content ko yun. I mean, yun yung mga nabasa ko. Super dami. Nawala yon, feeling ko siguro may mga nag-report na hindi ko alam kung sino. So, tinry ko siyang ibalik. Bumalik yon actually, pero nawala ulit after 2 days. Sa Facebook hanggang ngayon nandun siya. Sa And up TikTok to siguro. this day, syempre, naninindigan ako na lahat ng sinabi ko doon, totoo. Ay, Correct. gusto mo yun? Opo. Hindi kasi, pag ginuro mo yun, people will think na, alam mo yun nga, hindi mo kaya panindigan Oo. yung mga Akala binitawan. nila ako nagtanggal, pero hindi. Na-report yon. Na-report yon ng hindi ko alam kung sino siguro. So, nawala siya. Anong content mo ang masasabi mong nagbigay sa'yo ng break sa social media? Yun, yung pinaka very first na content Yung- ko. Pero kasi before kasi ang content ko, may halong kahalayan talaga yun. Kasi alam mo naman mga Pilipino, kapag hinahaluan mo ng humor na kahalayan, parang mas active sila. Totoo. Oo, pero habang lumilipas yung panahon, syempre, dito kasi sa social media, dito sa Dubai, ang mga vlogger ngayon, mostly, lalo na kami bilang full-time vlogger, kumikita kami ngayon sa mga endorsements, sa mga promotion. Syempre kapag may hinawakan ka ng brand, di na pwede naman na puro ganun pa din yung syempre, i-handle mo, biglang nagpa-promote sa'yo, simbahan, tapos, di ba? Wala pa naman. Kaya siguro wala, no? Sinasabi ko na nga ba i-promote mo nga tong yung service namin sa church. Tapos content ko puro kahalayan, di ba? Siguro hindi naman ako kukunin ng simbahan. Hindi, kasi branding mo na. Branding Pero mo na yan yung example ko, oo. I mean, so tinry ko siyang i-switch hanggang sa, nabago siya actually. Lately na lang ulit, pero tinatry ko siyang, iwasan na yung mga foul words na ginagamit ko before. Okay. Oo, para at least kahit paano, nandun pa din siya. Totoo yun kasi merong ibang mga branding dito. Say for example, before, yung name ko sa Instagram, yung handle ko is like, Sweet Sexy, Shui. And then, there was this brand who asked for my handles. Nakita nila na yun yung username ko. And they said, we're still going to give you the contract, but you need to remove the word sexy. Ganon. Pero ang branding ko naman, hindi naman na yung sexy ako, hindi naman ganon. It's just the name itself. Because I used to use before. So, ganon nga. Kasi, pag nagva-vlog tayo, kailangan yung ano ba tawag dito? Yung market natin, yung package Nag-a-adjust ka natin. din. Yes, nag-a-adjust din yun. Especially pumapasok na yung opportunities sa'yo. So, full-time vlogger ka na din pala na yun. When did you start? 2 years ago, nag-resign ako sa work ko. Then, yun nga, kumuha na din ako ng license sa vlogging. And yun, doon na talaga siya nag-start. Nung nag-work ako, may mga tumatawag sa aking mga brands. And syempre, pag sa sales ka, bawal ang phone. Totoo. So, sa kagustuhan kong sumagot sa mga call, bumili ako ng yung Apple Watch na doon mo masasagot yung tao. Tigas ng ulo ko, di ba? Kasi pinipilit ko yun, kasi yun yung gusto ko Yes. So, doon ako sumasagot, tatago ako sa mga rails ng mga damit, tapos ganyan-ganyan ako. Buti lang malaki yung store. Naku, baka mapanood to ng manager ko dati. Well, alam naman niya, wala naman talaga siyang magagawa. Tapos na. Oo. So, ganun yung ginagawa ko hanggang sa, ayan sila Mira, sila Atika, yung sabi nila, naku, kaya mo mag full time. Pero yun yung parang nahirapan akong i-risk kasi iniisip ko, paano kung wala? So, iniisip ko paano kikita, ganun. Until merong isang travel agency na, yun yung pinakauna-unang nag-trust sa akin, na nagbigay nga ng visa sa akin nun. So, nagkaroon ako ng visa, ni-risk ko na siya. Okay, nag-resign ako, may visa ako. At least, wala mang mga brands na magpa-promote.
alam ko na kaya ko magstay sa UAE. Ganon. Visa kasi importante dito. Yun kasi isa di ba, hindi naman kasi libre magstay. Not unless ibon ka, di ba, lipad-lipad ka lang dyan, gano'n. Or pusa, gano'n, pakainin ka lang dyan sa gilid-gilid. Minsan nga na-wish ko, dapat gano'n na lang ako. Para wala kang Oo, hinihilim. malayang pinapakain ka pa dyan, di ba? Correct. Oo. Tambay ka lang dyan. Diyos ko, Lord. Okay. So, kanina, pinag-usapan naman natin yung mga negatives, yung mga nagbabash and all. Ano naman ang masasabi mong memorable moments mo dito sa Dubai? Memorable. Ayun, nung pumasok kasi yung social media, syempre hindi mo naman may imagine na parang parang magiging artista ka na din pala. Kasi nung nakilala ka na ng nakilala, may mga taong pag nakakasalubong mo sa daan, syempre mag-hi sa'yo, papapicture sa'yo, o kaya kakain ka sa restaurant, minsan hindi ka na pagbabayarin kasi kilala ka, ang saya ng gano'n. Totoo naman. Makita ka sa isang milk tea siya, bigyan ka na lang, hindi ka na rin pagbayarin. May mga privileges siya, may mga benefit, pero parang yung masarap sa feeling na yun yung mga memorable moment. Lalong-lalo na kagaya sabi ko, 'di ba, bilang tayo mga OFW na down tayo. May mga times nga na sabi ko, ngumingiti na lang ako pag may nag-smile na follower sa akin. Kasi halimbawa, wala ka sa mood or down ka, syempre malungkot ka. Maghapon ka nagmumukmuk, sa labas ka, may mag-hi sa'yo, nakasmile sa'yo, mag-smile ka din. Yun yung pinaka-na-cherish ko talaga especially sa vlog. Parang yun yung isa sa mga naging strength ko dito sa UAE. Yung appreciation ng ibang tao, no? Kasi, ano tawag dito, in your in your community ba, LGBT community, alam naman natin lahat na it was not that easy to have it acknowledged, lalo sa social media, but social media also basically gave way dito sa mga tao for you to be able to be comfortable with yourself, na makita nila, 'di ba, na ito pala masaya, ito pala malungkot, 'di ba? Ano tawag dito? May love life ka ba? Doon talaga bumagsak. Wala na. Wala na. Did you struggle and in a good relationship? Did you struggle having a good relationship? Actually, hindi eh. I mean, sa Pinas nga kasi hindi ako talaga nagkaroon ng any relationship kasi una, hindi ako tanggap sa amin. Okay. Isa pa yun sa, I think, parang ironic ba yung tamang term doon, na kasi hindi allowed nga ang dito, parang hindi siya LGBT friendly, parang yun yung nasa mindset ng mga tao eh. Pero to be honest, dito ako nag-out talaga eh. Dito ako nagladlad. Dito rin ako natanggap ng parents ko. Kasi syempre nagpapadala na ako. Pag di na ako tinanggap, di wala silang pera, di ba? So, wala silang choice. I mean, dito talaga lahat nag-start. Sa Pinas hindi ako nagme-make up, never ako nagpaba ng buhok, pinipilit ko na kumilos ng lalaki, ganun. Kasi ayaw nga nila. Nung napunta ako dito, dun ko lahat na-achieve yun. And 3 months, yata ako 4 months pa lang ako dito, nung nagkaroon ako ng relationship nga. So, di ba 6 years na ako dito. So, 6 years din kami. So, recently lang kami naghiwalay. Okay, it didn't work out, but it was okay. Was it a good breakup? It was good. Okay. For him. For Hindi, good naman for the both of us. Ang lakas maka-artist, both diba? of us. Bea, tsaka Dominic. Pero you know what I can see sa'yo, kasi since you really wanted to be, maging artista, na-embrace mo yung pagiging artista eh. The way you, react in certain situations, like how you react in my questions and everything. Talagang yun nga, lakas maka-artista, 'di ba? Pero kanina kasi, nabanggit mo lang just now na you were struggling, hindi ka nag-out sa Pilipinas. For how many years yun? Like, all your life? Oo, talagang from fetus pa lang ako. Talaga? Simula nung alam mo na. Bata pa lang talaga ako. Minsan pag namamalengke ako, siyempre si mama nag-aabang na yan sa labas. Makita lang niya talaga ako may kending ako. Pagkagalitan niya na ako, bakit nilemya-lemya ka? Yung mga ganun. So, very, very traumatic. Alam mo yung parang hindi ka nakakapag-open sa kanila. Kasi bilang isang bakla, paano ka mag-open sa magulang mo na? Paano mo i-open pa yung the rest ng problema mo? Kasi ibang problema ng mga bakla sa lalaki at sa babae. Totoo, yes. Ang lalaki magkaroon ng problema yan, lalaki sa lalaki, kausapin mo yung tatay mo o nanay mo. Ikaw bilang bakla na ang problema mo, saan ka kukuha ng pampilik mata mo? Paano kung sasabihin sa tatay ko yun na basketballista, di ba? So yung mga ganong bagay. So kaya nakalakihan ko na lahat ng problema ko, nandito siya lahat. So kasi sa Pinas, hindi ko talaga yun na-open. Dito na lang yun sa Dubai.
hindi ka nagkaroon ng friend na maging comfortable ka to kwento anything na hindi ka kasi nagkaroon ng identity crisis eh. You never went there kasi alam mo nga na ito ka na talaga eh. Hindi ka nagkaroon ng kaibigan even like elementary school. Sa Pilipinas meron, pero nung elementary kasi ako, ang alam din niya, lalaki nga ako. Okay. Then nung nag-high school, sila, yung sa high school, college, yan, alam, usually yung kapag bakla ka, alam ng mga friends mo yan. Pero yung mga best of friend talaga na talagang sinasabi, wala talaga. Dito sa Dubai, recently na lang din, ayan nga, si Mira kasi yung unang-unang naging friend ko talaga dito. Wala talaga akong friend dito sa UAE. Tsaka recently din ko na lang din ino-open sa kanya. Ganun. Parang natututo ka na lang ding Mag-let mag-open. out, Pero yes. hindi pa din full, hindi naman talaga lahat. Kasi parang anong tawag sa term yung loner ka talaga. Yung ganun. And I think kasi, since you grew up in an environment na hindi ka fully accepted, that gave you that mentality na i-keep mo na lang lahat sa sarili mo. Totoo. Parang maybe you felt like nobody would understand you because hindi ka nga tinatanggap. Kasi I understand you eh. Hindi rin ako yung parang mag-share ng problem ko. I always keep it to myself. Ayun, nagkasakit ako. So, yun na, parang, it's always good din kasi na, what I've learned over the years, that it's always good also to put your thoughts into words. Kasi in that way, parang pag naririnig mo yung sarili mo, you can figure things out eh. Parang, di ba, like, kunwari, magko-content ka ng something na very negative and then you would say something good about it. Parang lalabas na lang siya bigla sa'yo. Parang ine-educate mo yung sarili mo, diba? That's very nice. That's good. Can you elaborate the phrase na malayo pa, pero malayo na? Kasi bilang mga tao, especially ako, ambisyosa kasi ako. And that's okay. In a good way ha. Yes, that's may mga okay. ambisyosa na inggitera. But ako, very ambitious ako sa buhay na ang dami ko pang, minsan, siguro yung phrase na ma-elaborate ko siya sa kailangan sa buhay natin, palagi tayong mag-iisip ng mga paraan kung paano tayo makakapag-adjust sa mga bagay-bagay. Kasi sabi nga 'di ba wala namang constant but yung change nga. So kailangan marunong tayong mag-adapt palagi. Yes. Specifically halimbawa sa social media. Madaming mga vloggers na pumapasok, nakikilala. So ikaw, hindi ka pwedeng magstay sa kung ano yung meron ka, kung ano yung ginagawa mo before. Especially in yung craft ko, love ko kung ano yung ginagawa ko. Yung utak mo mapipiga siya. Like, hindi ko naman din pwedeng, gagayahin ko to kasi ano to. Although, sa niche ng TikTok ngayon, kung ano talaga yung nagte-trend, minsan kailangan mo ding mag-adapt eh. Yes. Pero kailangan nandun pa rin yung originality mo. Yes. So, nakaka-pressure siya, but at the same time, since love ko, kung ano yung ginagawa ko, okay lang yun sa akin, kahit na-stress ako. So, yung thought na malayo pa, pero malayo ka na, yun yung dapat, alam mo kung ano yung gusto mo sa buhay. Tama. So, kasi pag hindi mo alam kung ano yung gusto mo sa buhay, ang hirap mag-move forward. Kasi parang lagi kang magpo-pause na, ano ba to? Okay pa ba to? Like, ano bang gagawin ko? Kailangan alam mo. Bago ka mag-step, dapat alam mo agad kung anong gagawin mo para pag alam mo na yung gagawin mo, mabilis lang sa'yo mag-step up. May direction ka May direction agad. ka. Yes, Dapat alam mo kung ano yung gusto mo at kung ano yung gusto mo, dapat mahal mo. Yes, totoo yan. Tsaka may respeto ka sa ginagawa mo. Yes. Lagi ko nga sinasabi din sa mga kaibigan ko, sa mga kasama namin sa grupo namin na kailangan natin mahalin at respeto yung mga ginagawa natin. Because in that way, yung craft natin mamahalin din tayo eh. Hindi natin sila inineglect. We will not also take advantage of, alam mo yun, yung pwede natin pagkakitaan. If we will be greedy at all, then, alam mo yun, mabilis siyang mawawala eh. Pero if you respect it, it will respect you also. Doon ako naniniwala ako dun sa ganong bigayan ng, alam mo yon, sa lahat ng bagay. Kahit anong field naman ng trabaho natin eh, pagmamahalin, di ba? Kahit naman nung hindi ka pa vlogger. Oo, pinilit ko mahalin yung kahit ayaw ko, Yes. di ba? Yung tupi ka ng tupi ng damit. Kasi, nandun ka sa point na yun eh, yun lang yung way mo para kumita ka ng pera. So, dito talaga matututunan mo ding mahalin kung ano yung ginagawa mo. Yun yung sinasabi ko na dapat, love mo siya eh. Kailangan mahalin mo yon. So, halimbawa,
sabi nga sa akin, bago ka magpunta ng abroad, kailangan, huwag kang mamili ng trabaho. So, hindi ako namili. Kung ano yung nandun na trabaho, ginawa ko yon at pinilit kong mahalin yon kasi alam ko na kapag na-love ko yon, makasanayan ko yon, mag-i-step up ako ulit eh. Totoo. Everything is a stepping stone kasi kahit di nga natin gusto. Totoo. Oo, hindi tayo magrarant kung ano yung mabibigay sa atin na opportunity because everything is still an opportunity for you to step up nga. Okay yung term na yon, step up. Love it. Okay. Ano tawag dito? Can you share any tips or advice for aspiring LGBT? Ay, yung mga naghahangad na maging bakla. Siguro yung mga nahirapang mag-out. Yes, no? yan. Sa mga nahirapang nag-out. Kasi, merong mga iba na, meron akong friend na LGBT din siya. And, it took her a while to expose herself. And hindi din alam meron kaming barkadang lalaki, lagi niyang dinadala sa bahay niya para ipakilala ang boyfriend niya. Pero hindi. Alam namin kung sino yung girlfriend niya, ganyan. And then, it came to a point na hindi niya na kinaya and she took her life. It's not easy sa mga situation ninyo because, I mean, na yun kasi, it's accepted na eh, di ba? But there are still, kung ikaw, they eventually accepted you, some people, baka never talaga. Di ba? Sige, anong may ipapayo mo sa kanila? Kasi pag member ka ng LGBTQ community, parang kailangan may ma-prove ka muna no? Para mahalin ka, especially ng parents mo eh. Okay. Kasi everything mag-start siya sa family talaga. Ang mga tao sa paligid mo, mabilis lang naman silang tanggapin kasi hindi ka naman nila kadugo. Kung ano ka dugo, diyan ka masaya. Pero ako kasi, nung time na natanggap ako nung nanay ko, especially nung mother ko, parang nawala na ako ng pakialam. Kahit ikaw hindi mo ako tanggap, wala akong pakialam. Tanggap ako nung nanay ko eh. Kasi doon ako uuwi. Yes. Hindi naman kita uuwian eh. So, pero struggle siya kasi gaya nga sabi ko, natanggap nila ako nung meron din akong na-prove. So, pag LGBTQ ka, huwag kang matakot na mag-take ng risk. It's either kahit umalis ka sa bahay nyo or talikuran ka kahit parents mo yon. Kasi yun hindi na natin matatanggal yun sa kultura or sa mindset ng mga tao na pag LGBTQ, kailangan may patunayan ka talaga. Kasi kahit dito sa mga company dito, may mga discriminations, ganyan. Pero pag alam nila at alam mo sarili mo kung ano yung mga capabilities mo, yung mga abilities mo, lalapit sa iyo yung opportunity eh. Masakit siyang pakinggan na kailangan may patunayan pero wala tayong magagawa. Yun at yun lang talaga yung solution. So kung ikaw hindi ka pa kumbaga makalabas or makapag-out doon sa closet mo or sa box mo na yon, lumabas ka. Kung natatakot ka na para baka palayasin ako, okay lang yun. Palayasin ka ng kahit na sino. Kasi at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin yung bubuhay sa sarili mo. Yes. Kailangan mo tanggapin yung sitwasyon mo. Oo, kailangan mo yung acceptance talaga. Tanggapin mo, bakla ka talaga. Bakla ka talaga. So, kailangan, ngayon, alam mo sarili mong bakla ka, ano kailangan mong gawin ngayon? Yes. So, lamya ka, dito lang ako, ganun. Parang walang ka pupunta. So, kailangan talaga full of determination ka na kailangan may gawin ka sa sarili mo. Kasi yun na talaga yun, hindi na natin mababago yun. Yes. Kasi you will try to be someone else and then you will be miserable the rest of your life. Stop na natin yung pagiging pretentious na Yes. hindi magiging lang to, hindi kailangan mong kumilos talaga. Kailangan may gawin ka. Correct. Are you happy now? Yes. Super happy. Oo, masaya ako sa career ko. Okay ako doon. And are you happy with the people around you? Yes. Parang di sure. Makipot yung Oo. Blessed ako sa social media. Dito ko din nami-meet yung right people. Right med. Pumunta lang sa gamot. Kasi nag-a-addict pala dati. So, totoo. Kasi pag may kukontak sa'yo, alam mo yun, nami-meet mo yung mga CEO, yung may mga stories din sila kung paano sila nag-start sa business nila na nakapagpa-uplift sa'yo. Not like before na ang mga namimit mo lang, yung mga kapwa mo tambay, na wala kayo ibang napag-uusapan kung paano saan kayo tatambay ulit, gano'n. Kumbaga, parang iba yung mindset ng mga taong namimit ko sa social media. Kasi nga, syempre, mga business owners, gano'n. So, yung mga connection mo, magaganda yung mindset nila na na-uplift ka. So, pag may problema ka, napapansin nila, nagiging family din sila. Yes. And that helped me a lot. Hindi ka na mag-isa dito talaga. Totally. Thank you so much, Queen. Maraming salamat Very din. inspirational ang kwento mo sa amin. And
Anong masasabi mo pa sa iyong mga ka-community? Ayun, so sa mga, yun nga, sa mga nababalak na pumunta dito, Tsaka yung social media mo na rin. huwag mo na kayo mag-foundation tsaka blush on. Dito na, charas ano na. So, ayun, pakifollow nyo po ako sa aking mga social media accounts sa Facebook, Queen Jade, ganun din sa TikTok and sa Instagram. And nandun naman lahat ng mga contents ko regarding sa mga kung ano-anong mga bagay. And yun, mag-enjoy lang tayo sa buhay. Palagi lang natin piliin maging masaya kasi happiness is a choice talaga. Yes, yes. Amen, amen. Thank you so much, guys. Dito na naman na nagtatapos ang isa pang episode ng The New Heroes Podcast. Once again, I'm DJ Shui, signing off.